Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Jimmy. Dear Kathy G, ako si Jimmy, 40 years old, mula Las Piñas City. May asawa ako, si Ellen, at nag-iisang anak namin na si Jared. Noon, masasabi ko maayos ang buhay naming mag-anak, Kathy. Hindi man kami marangya, pero puno naman ng pagmamahal ang aming tahanan. Isa akong OFW dito sa Middle East at 15 years na akong nagtatrabaho sa ibang bansa, Kathy, para lang maitaguyod ang pamilya ko. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi na akong mag-isa, sa maliit kong kwarto, malayo sa pamilya, malayo sa anak ko na lumalaki nang hindi ko nakikita. Pero kinakaya ko yon dahil alam kong ginagawa ko ang lahat para sa kinabukasan namin ng pamilya ko. Sa loob ng 15 taon, halos lahat ng kinikita ko ay pinapadala ko sa asawa kong si Ellen. Pagpagawa ng bahay, pagpapaaral ng anak namin, at pagpapatayo ng maliit na negosyo na matagal na naming pangarap. Kahit hindi ako nakauwi or makauwi taon-taon, Kathy, masaya akong makita sa video call ang mga naipundar at unti-unting pag-angat ng aming buhay. Naalala ko pa nga nun, Kathy, nung ipinakita niya sa akin sa video call ang bahay na pinapagawa namin. Kahit hindi pa tapos, halos mapaluha ako sa tuwa. Sabi ko sa sarili ko, sulit ang lahat ng pagod ko dito sa ibang bansa. Bukod sa pang-araw-araw na gastusin na ipinapadala ko, nagbibigay din ako ng dagdag na puhunan para sa negosyo namin tuwing nangangailangan ito. Ito or hindi ako nagdadalawang isip, Kathy, na magpadala kapag sinabi niyang kailangan pa ng puhunan. Iniisip ko kasi noon, para rin naman yun sa pamilya namin. Nung una, madalas niya akong i-update tungkol sa negosyo, kinukwento niya kung gaano karaming customer ang dumarating. Kung gaano kalaki ang kita at kung ano pa ang mga plano niyang palawakin sa aming negosyo. Masaya kong marinig yun dahil pakiramdam ko kahit malayo ako, bahagi pa rin ako ng mga nangyayari sa aming pamilya. Pero habang tumatagal, Kathy, napansin kong unti-unting nagbago ang lahat. Hindi na masyadong nagkukwento tungkol sa negosyo ang asawa ko. Kapag nagtatanong ako, ang lagi niyang sagot, busy raw siya at maraming inaasikaso. May mga pagkakataon din na hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko, Kathy. Minsan, ilang araw bago siya mag-reply sa mga messages ko. Nung una, pilit kong inintindi. Iniisip ko na baka talagang abala lang siya sa negosyo at sa pag-aalaga sa anak namin. Pero habang tumatagal, parang may kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa akin. Hanggang sa dumating ang punto na sinabi niya sa akin na nalulugi na raw ang negosyo. Nagulat ako, Kathy. Hindi ko maintindihan kung paano yun nangyari. Ang dami ko nang naipadalang puhunan at ilang beses pa ako nagpadala ng dagdag na pera para raw makabangon ulit ang aming negosyo. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo akong nabahala. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon kami ng malaking pagtatalo sa telepono, Kathy. Pakiramdam ko kasi ay may mga bagay siyang itinatago sa akin. At dahil doon, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas para ayusin at asikasuhin ang negosyo namin. Gusto kong makita mismo kung ano ang nangyari. Pero Kathy, ang pag-uwi ko pala ang magiging pinakamasakit na katotohanan na mararanasan ko sa buhay ko. Pagdating ko sa Pilipinas, hindi na kagaya ng dati ang lahat. Ang negosyo namin na sinasabi niyang nalulugi ay halos wala ng laman. Parang napabayaan na. May mga kagamitan na nawawala at may mga utang pa pala na hindi niya sinabi sa akin. Pero ang pinakamasakit na natuklasan ko ay nang sabihin sa akin ng isang kilala namin na may ibang lalaki raw si Ellen. Nung una hindi ako naniwala. Hindi ko matanggap na kayang gawin yun ng babaeng pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Pero kalaunan, nakita ko rin mismo ang mga ebidensya, Kathy.
May mga mensahe, may mga larawan at may mga taong nakakita na sa kanilang magkasama. Doon ko napagtanto, Kathy, na habang ako nagpapakahirap sa ibang bansa, may ibang lalaking nagpapasaya sa asawa ko gamit ang perang pinaghirapan ko. Sobrang sakit, Kathy. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng sakripisyo ko pala napunta lang sa wala. Dahil sa sobrang galit at sakit ng loob ko, Kathy, nagpasya akong makipaghiwalay kay Ellen. Umalis ako sa bahay at bumalik ulit sa trabaho ko sa Middle East. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang maiwan ng anak kong si Jared, pero kahit na ganun ang nangyari sa amin ng asawa ko, hindi ko kailanman pinabayaan ang anak ko. Hindi na ako nagpapadala ng pera kay Ellen. Direkta ko nang ipinapadala kay Jared ang pera at pangangailangan niya. Lagi ko siyang kinakamusta, sinisigurong alam niyang may ama siyang handang tumulong at sumuporta sa kanya kahit malayo ako. Ngayon, Kathy, nandito pa rin ako sa Middle East at patuloy na nagtatrabaho. Kung magtatanong or matatanong nyo, may tensyon at balita ng gera dito, pero masasabi kong ligtas naman kaming mga Pinoy dito sa aming lugar kung nasaan ako. Pero kamakailan lang may balita akong natanggap mula sa anak ko na lalong gumulo sa isip ko. Sinabi ni Jared na confined daw sa ospital ang nanay niya. Nagkasakit daw ito at wala masyadong tumutulong sa kanya. Nang marinig ko yun, Kathy, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. May parte sa akin na naaawa, pero may parte rin sa akin na naaalala ang lahat ng sakit na ginawa niya sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tulungan bilang dating asawa at ina ng anak ko o kung hayaan ko na lang siyang harapin ang mga desisyon na ginawa niya sa buhay niya. Masababa akong tao, Kathy, kung pipiliin ko or pipigilan kong maawa sa kanya. Dapat ko pa ba siyang tulungan kahit siya ang sumira ng pamilya namin? Hanggang saan ba ang responsibilidad ko bilang asawa? Masyado na akong naguguluhan, Kathy. Tama ba na isipin ko o unahin ko ang kinabukasan ng anak ko kaysa tulungan ang taong nanakit sa akin? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Kathy G, sa pagbasa ng aking liham. Please play the song Take Me Out of the Dark. Jimmy. Love Me, Kathy G.